Pagbati sa ating mga viewers. Mga ka-seniors, isinusulong na Universal Pension Update. Si Dr. Mary Jean P. Loreche, Chairman at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens, ay live na panauhin sa programang Story Outlook kasama si Prof. Ricky Rosales upang talakayin ang isinusulong na Universal Pension. Panoorin mabuti at pakinggang maigi ito. Ano ba ang kumbaga chances na ito hong isinusulong na Universal Pension Hike, 1,500 na pinamamadali na nga ito ni Senador Risa Hontiveros ay makapasa sa lalong madaling panahon? Base sa ating pinuntahan, we were part of the Senate hearing nitong Miyerkules lang. Opo. Mukha namang ang ating mga mambabata, si Senator Erwin at si Senator Risa Hontiveros, ay talagang puspusan ang kanilang paniniwala na dapat ito ay maisabatas. At nandun din naman ang taga-DBM, ang Department of Budget and Management, upang tanungin kung ito ay pwede bang lagyan ng pondo. Yan. So base sa kanilang response noong Miyerkules ay sa 2026, mukhang sabi nila, nakalaan na daw ang pondo ng bayan para sa iba't ibang mga programa at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero ang sinasabi po natin ay kung titingnan natin, pwede naman talaga itong by phases. Ibig sabihin, hindi naman one time, big time ang pagbibigay. Una. Pangalawa, kung titingnan po natin yung current status ng 1,000 na ibinibigay sa tinatawag na indigent na population ng Pilipinas, that's more than 4 million Filipinos who are recipients to that. So kung gagawin natin siyang universal social pension, ang mangyayari, currently we have more than 10 million senior citizens all over the country. So parang may balancing almost 5.5 million na dapat bigyan yan. So gumawa din tayo ng computation na sarili natin sa NCSC kasama doon sa aming position paper na ibinigay sa Senado. Makikita naman natin na kung talagang paglalaanan siya ng pondo, kung pwede naman talaga. Yun. May computation po kayong sarili sa NCSC, ano ho? Opo, kasi Prof, kailangan nating tingnan dahil ako, paniniwala ko, being a medical doctor, Opo. at napansin ko na hindi naman lahat ng dapat ibigay ay ibigay natin. Ibig sabihin, there has to be a proper balance between our capacity, our economy, Yes. vis-a-vis the needs of other sectors and not just the seniors. Right. Pero base sa aming computation at 1,000 pesos, kung ipapantay natin sa lahat, hindi muna tayo mag-1,500, ay siguro this is more doable and realistic. Okay, so yun ang inyong sinusulong. Kasi nga universal kumbaga wala tayong i-discriminate na sector no po ng senior citizen. Kung magiging universal, kung magkanong ma-approve, all sector, all classes of people no na senior ang makakatanggap po ng 1,000 piso. That's correct, Professor Ricky. Kasi Opo. kung titingnan mo, although sa batas nagsasaad naman talaga na yung Lahat. pinakawalang-wala, sila yung mauunang bigyan. Oo, So tama. I would say that stems from that provision of the law. Kaya nangyari na meron tayong yung tinatawag na social indigency program, which is currently being handled by the DSWD. Opo. Subali, there's a lot of questions about that. Una ay yung datos. How sure are we na talagang they deserve that amount? Pangalawa ay marami tayong naka-waitlist. And Tama. ang pangatlo ay parang ang sinanaing ng ating mga kababayan na base sa kanilang mga feedback, those that are not receiving the social indigency program are those who are paying their taxes Right. when they were still working. Pangalawa, whatever small pension they're receiving, that is because ano yung contribution na nagawa nila. So very valid yung kanilang sinasabi na bakit hindi kami kasama dyan. I'll give you a classic example, Professor Ricky, kung Opo. nanaisin mo. Yung Opo. ating expanded centenarian cash gift, kung saan bagong batas na pinapatubad ng komisyon, yung 10,000 binibigay pag ikaw ay umabot ng 100. milestone age na 80, 85, 90 at 95. Simula March 17 ng 2024. Makikita mo yung provision ng batas, wala siyang kinikilingan, Yes. hindi siya kailangan na mahirap ka, may sakit ka, o sakitin ka, or wala ikang economic support. So, it really encompasses everyone, no? So, wala siyang kinikilala. And when we are distributing that to our kababayans, no, may kaya man sila or wala, tuwang-tuwa silang matanggap nila yon. Yes. Not really the amount, but the thought na Yes. isinalin sila ng ating pamahalaan. Right. That's very right. Opo. Sige. So ma'am, yung binabanggit po ninyo, Dr. Jean, na
Tama po, no? Ilinawin lang natin. So, humihingi kayo na madagdagan pa ng 500 pesos bukod doon sa i-universalize. Tama, ma'am, no? I-correct lang po yung ganon na details. Bukod sa ma-universalize po ito, parang it's an addition, kumbaga modification doon sa umiiral na po ngayong batas, Expanded Senior Citizens Law. Gusto ninyong madagdagan pa ng another 500 ano po, Dr. Jean? No. Ang Okay. current na yung universal social pension refers to yung ngayon kasi na current na social emergency program Oo. na tinatanggap ng ating yung classified na apat, no, the criteria, kaya 4.5 million lang yung tumatanggap. Oo. It's only 1,000 pesos. Right. For the universal social pension, it becomes 1,000 instead of 1,500. Mm. So kumbaga, it cuts across whether you're receiving na 1,000 Mhm. or bago itong bibigyan, it should be status quo at 1,000 pesos para Ayun. lahat muna mabigyan. Yan. Kasi yung isinusulong ngayon na bill, there are several versions. Yung isa is 1,500, Yun. yung isa ay 2,000. So tayo, we have to be realistic in terms of capacity, in terms of our economy at capacity ng budget natin. A 1,000 peso per month for everyone for the universal social pension should be realistic already. Iyon. Kasi dito po sa hawak ko din na, I don't know if this release came from the office of Senator Ontiveros, doon nga sa hearing po, yung pinag-usapan yung Senate Bill 215, unfortunately, hindi ko nakasubaybay dito, linga para kay lolo at lola. So, tama ho ba na siya yung nagsusulong po ng 1,500 monthly stipend? Yes, that's correct. Ayun. At saka, medyo si Senator Erwin, meron din siyang kanya. So, almost similar naman. Oo. Subalit, yung amin kasi stand niyan is we approve, we actually salute our senators for providing that. However, there are two things na gusto sana namin na sinabi ko din naman nung hearing. Una, kung magiging universal siya, so ibig sabihin standard at 1,000. Kung 1,500 ang isinusulong, baka pwedeng by phasing. Ibig Yeah. sabihin, let's start with 1,000 first, see how it goes. Because we want it to be sustainable as well. Yes, And we want yes. to know saan pupunin yung pondo na yan. Dapat kasi naka-earmark para hindi after 2 years ay wala ng pondo. Ay, tama yun. Secondly, it would be most realistic if there has to be a technical working group that has to be created first. Kasi Mm-mm. pag may technical working group tayo, ay mas mahihimay-himay natin yan. I agree. Yung proseso, ang requirements natin, kung meron man, paano natin ibababa, paano yung pagbigay natin, and how often should it be given, sino ang magbibigay niyan. Tama. So a technical working group would be the best there to study it. That should be inclusive of the following agencies. Of Opo. course, kasama ang DBM, kasama ang DSWD, kasama yung ating banking, no? Oo. Kasama syempre dapat ang National Commission of Senior Citizens being the lead agency for anything related to seniors. Yun. Sana nga ay mapabilis ng ika-20 Kongreso ang pagsasabatas ng Universal Pension Bill dahil marami ang nag-iintay nito. Muli, ito ang Senior Balita naghahatid sa inyo ng makabuluhang balita at totoong impormasyon.